Yung diwata, hindi ka ba niya nasabihan? Tanong ni Kuming. Diwata? Ay nako, sobrang kulit nun. Kaya nga ito, madalas umiinom ako para lubayan ako eh. Wala namang pakinabang, puro kalokohan. Paminsan pa nga, pinaglalaroan ako eh, parang bata. Wika ni Dumas. Habang nakikinig sina Tatay Lexus at Veray, namamangha ang mga ito sa karanasan ni Dumas. Sinabi pa ni Veray na gusto niyang matuto sa karunungan, pero inabisuhan siya ni Tatay Lexus. Sobrang delikadong pasukin ng mundo ng espiritual, lalo na kung walang sapat na tapang at paniniwala. Sumang-ayon naman si Dumas kay Tatay Lexus, ngunit kung gugustuhin ni Veray, nasa kanya ang pagpapasya. Kahit anong oras ay pwedeng magsimula si Veray. Hanggat naroon si Dumas sa lugar, maaari niya itong turuan ng panimula. Ngunit dadaan muna sa subukan ng paniniwala at basbas mula sa amang may likha. Ano pong ibig sabihin niyo, kuya? Hindi ko maintindihan eh. Tanong ni Veray. Kung matibay ang paniniwala mo sa ama, madali lang magkabisa ang karunungan. Ang ilan ay dinadaan sa mahabang debosyon. Yung iba naman, sa sinakulo tuwing mahal na araw, sa pamamagitan ng pag-alay ng sakit sa sarili. Pero hindi naman literal kailangan pagdaanan yon. Pwedeng sa ibang paraan. Dapat taus-puso, hindi kontra sa loob ang ginagawa. Isang sakripisyo na hindi inilalantad sa mga tao. Ito'y sakripisyo na ikaw lang mismo ang nakakalam. Dumaan ako sa maraming pagsubok bago ko nakamta ng basbas. At kapag nagkaroon ka nun, manatili kang mapagkumbaba. Huwag pairalin ng kayabangan. Kagaya na lang ng sayo, Kuming. Inuna mo ang yabang, kaya hindi mo naramdaman ang lakas ko. Wika ni Dumas. Maya-maya pa, naghanda na ng hapunan si Tatay Lexus. Habang nangyayari ito, sinabi ni Dumas na 2 araw lang siya mananatili sa lugar. Pero sa loob ng 2 araw na yon, tatapusin niya ang mga nambibiktimang aswang. Katulad ng sinabi ni Kuming, giniit nito na nais niyang makatulong. Hindi naman tumanggi si Dumas. Kahit papano makakatulong din iyon sa lugar dahil sa kanyang kaalaman. Hanggang sa sinabi ni Veray na gusto niyang sumama. Ngunit umiling si Dumas at sinabing delikado. Di ba 2 araw lang po kayo dito, kuya? Paano niyo ako matuturuan? Tanong ni Veray. Nang marinig ito ni Dumas, natawa ito at sinabing tama naman si Veray. Tinanong ni Dumas ang binata kung meron ba siyang sapat na tapang kapag mapapasabak na sa laban. Baka imbis na manood, mapatakbo pa ito sa sobrang takot. Ngunit sinabi ni Veray na hindi. Papatunayan niya na hindi siya natatakot. Sigurado ka ba dyan, anak? Wala ka namang ibang alam gawin kung hindi asikasuhin ng tuba. Hindi ka nga masyadong lumalabas ng bahay eh. Wag na lang at isa pa. Bibigyan mo lang ako ng problema. Mag-aalala ako. Hayaan mo na lang si Dumas. Nga pala, maya-maya lang maghahaponan na tayo, Kuming. Dito ka na rin kumain. Wika ni Tatay Lexus. Hindi na nagsalita pa si Veray. Ngunit sinabi ni Dumas na siya na ang bahala kay Veray. Walang mangyayari sa binata hanggat kasama siya. Kung gusto niyo talagang matuto, Mang Lexus, bigyan niyo po ng daan. Malay niyo, Divino pala si Veray. Di may anak na kayong albularyo. Kadalasan pa naman sa mga Divino, yung mga walang muwang at kapag natuto, magugulat na lang tayo dahil bukod sa karunungan, may sariling katangian na nakakamangha. Kahit wala pang hawak na mutya, malakas sila eh. Marami na akong nakilalang tao na hindi mo akalaing
Inaantay lang pala na mabuksan ang nakatagong katangian. At sa oras na mabuksan yon, hindi mo akalain ang kaya nilang gawin. Wika ni Dumas. O siya, sige. Sasama na lang din ako. Hindi naman ako papayag na kasama si Viray habang nandito lang ako. Nako, mamamatay ako sa pag-aalala. Huwag kang mabagabag. May karunungan din ako. Kultura na ng angka namin ng karunungan pero syempre, hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin. Mas naging abala ako sa sariling pamumuhay. Si Kuming nga lang ang naglakas ng loob na maging manggagamot eh. Kahit papano, makakatulong pa rin ako. Kesa hayaan na lang ang pananalasa ng mga aswag. Wika ni Tatay Lexus. Mukhang mas magiging madali ang pagtugis sa mga aswang. At tama lang ang 2 araw bago pa lumakas ang mga nilalang na yon. Bukas, simulan natin ang pagpatay sa kanila. Ihanda mong mutya ng kalabaw mo, Kuming. Ibabalik ko ang bisa. Kaya kong paganahin uli yan sa madaling paraan at hindi hamak na mas lalakas pa. Basta gamitin mo lang sa tama. Wika ni Dumas. Napangiti naman si Kuming at nagpasalamat kay Dumas. Kinabukasan, hinasa na ni Viray ang itak. Habang si Kuming naman ay kakarating lang. Sinabi ni Dumas na lahat ng itak at iba pang patalim ay ilapag sa lupa. Meron siyang gagawin upang mas lumakas ang pinsala nito sa aswang sa oras na tumama ang patalim. Isa-isang inilapag ni Viray at Tatay Lexus ang mga bitbit na itak. Habang si Kuming, nilapag na rin ang bronseng patalim. Kalmado lamang si Dumas habang nagdarasal hanggang sa sinabi nito na tabunan ng lupa ang mga patalim. Nang mga sandaling ito ay nagtataka si Kuming. Sapagkat alam niya ang paraan kung paano lagyan ng pambasag ang mga patalim. Maaaring itarak lang sa lupa o hindi kaya naman pahiran lang ng lupa. Sapat na ito para maging mabisa ang sandata. Dahil sa agam-agam, natanong ni Kuming si Dumas kung bakit. Ayon kay Dumas, marami pang paraan upang maglagay ng pambasag. Pero ang ginagawa niya ngayon, hindi hamak na mas mabisa kumpara sa mga nakagawian. Kaya naman hindi na kumibo pa si Kuming. Samantalang ang mag-ama naman, hinukay ang lupa at tinabunan ang mga gamit. Kuming, ipatong mo ang ngipin ng kalabaw diyan sa ibabaw ng tumpok ng lupa. Pagsasabayin ko na ang proseso. Wika ni Dumas. Hinubad kagad ni Kuming ang kwintas. Pero habang ginagawa niya ito ay mahahalata sa muka na diskumpiyado. Tapos na. Pero teka, huwag niyo munang kunin ang mga gamit. Nais ko lang na makasigurado. Viray, pwede bang kumuha ka ng tabo na may lamang tubig? Wika ni Dumas. Nang marinig ito ng binata, mabilis siyang tumakbo sa gilid ng tahanan. Kinuha ang tabo at nilagyan ng tubig. Pagkaabot kay Dumas, nagtaka naman si Kuming nang tanggalin ni Dumas ang palamuti na nakalambitin sa buhok. Ito ang luha ng bayawak. Nilagay sa tabo, nag-usal si Dumas sabay dura sa hangin. Makapigil hininga ang nangyayari ng mga sandaling iyon. Inaasahan ni Tatay Lexus at Viray na may magaganap matapos ng isinasagawa ni Dumas. Matapos mag-usal ng dayo, may kakaibang puwersa ang dumaan sa lugar. Yung bang, biglang humampas ang hangin na sobrang lamig sa katawan. Napabitaw pa ng mabigat na salita si Kuming dahil ramdam niya ang lakas ng enerhiya. Maya-maya pa, sinaboy ni Dumas sa lupa ang tubig. Maniwala man kayo o hindi, nakita nila Kuming
at nang mag-ama ang pag-usok ng lupa. Para itong binuhusan ng pinakuloang tubig. Ngunit malamig ang usok na tila galing sa yelo. Ang buong akala ni Kuming ay tapos na, kaya naman dadamputin sana niya ang gamit. Ngunit tinapik ni Dumas ang kamay nito at sinabi, hayaan munang makarating ang tubig sa ilalim kung saan naroon ang mga sandata. Antayin mo ang sasabihin ko. Sabik na sabik ka sa gamit mo eh. Wika ni Dumas. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagkumpas ng kamay si Dumas, sabay suntok sa lupa. Bigyan niyo po ng pahintulot ang kahilingan ko. Basbasan niyo ang gamit na panlaban para sa kasamaan. Ama, gabayan niyo po ang mga kasama ko. Bigyan niyo ng sapat na lakas at tapang para harapin ang anumang pagsubok. Hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa lahat. Matapos ang mga katagang ito, tumango si Dumas at sinabing pwede nang kunin ang mga sandata. Pagkahawak ni Kuming sa ngipin ng kalabaw, napapitlag si Kuming. Tila nakuryente at nabitawan pa ang gamit. Makikita ang panlalaki ng mga mata at napatingin pa kay Dumas. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Bumalik na ang bisa, pero hindi hamak na mas pinalakas. Akalain mo, Kuming, magkasundo pala ang luha ng bayawak at ngipin ng kalabaw. O bakit hindi mo damputin uli? Sa tingin ko, magiging palamuti na lang ang bronseng patali mo. Pero magagamit mo naman yan kung kinakailangan. Kaso dyan pa lang sa tangan mo, hindi nauubra yung mga aswang eh. Kayang-kaya mo na silang patayin. Ikaw, Biray, anong nararamdaman mo sa katawan mo? Tanong ni Dumas. Ano po? Pagkatapos ko po bang hawakan yung itak? Tanong ni Viray. Hindi. Bago mo hawakan, meron bang kakaiba? Tanong ni Dumas. Naramdaman ko biglang lumamig kanina. Parang sinampal ako ng malamig na hangin eh. Tapos ganado po ako. Medyo gumaan yung katawan. Tugon ni Viray. Kung ganoon, hindi ka nadadaan sa mahabang proseso. Tinanggap na ng katawan mo ang karunungan. Malinis ang katauhan mo. Hindi ka makasalanang tao at malakas ang pananampalataya. Ang nararamdaman mo ngayon, indikasyon na bukas na ang katawan mo sa karunungan. Mag-ingat ka dyan sa patalim ha. Kapag tumama sa'yo yan, hindi na pwedeng gamutin. Mamamatay ka kagad. Wika ni Dumas. Kagad namang tinakpan ni Viray ang talim ng itak dahil sa takot sa mga binitawang salita ni Dumas. Mana yan sa nanay niya. Masyadong relihiyoso. Umaga, tanghali, hapon kahit gabi. Kapag napapadaan ng anak ko sa altar, sasaglit yan at magdarasal. Wika ni Tatay Lexus. Kaya naman pala eh. Handa na ba kayo? Ikaw, Kuming. Parang hindi ka pa rin makapaniwala sa gamit mo eh. Hindi mo ba yan kilala at mukhang manghang-mangha ka? Wika ni Dumas. Ang sabi ni Kuming ay naninibago siya dahil nung makuha niya ang ngipin ng kalabaw, hindi kalakasan ang bisa nito. Pero ngayon, nakakakilabot dahil tila nanunuot sa kalamnan ang presensya. Nakakamangha. Nagtatayuan lahat ng balahibo ko. Handa na ako, Dumas. Wika ni Kuming. Maya-maya pa nagmungkahi na si Dumas na aalis na sa lugar. Walang dapat ipag-alala sa pagkain dahil marami namang makukuha sa gubat. Lulubusin nila ang mga araw. Hindi sila babalik ng tahanan hanggat hindi napapatay ang pamilya ng aswang. Inuna nila ang lugar kung saan nananatili si Dumas.
Nang makarating dito, namangha si Beray dahil may tinayo palang kubo si Dumas. Nasa ibabaw pa ito ng malaking puno. Tila gwardya sa tore at malinis ang buong paligid. Nakahanay ang mga bato na may puting bagay. Hindi malaman ni Beray kung ano. Nakapabilog at medyo malaki ang nasakop na lupa. Akma pa sanang hahawakan ito ni Beray. Ngunit pinigilan siya ni Dumas. Bakit kuya? Ano po ba to? Tanong ni Beray. Ang sumagot ay si Kuming. Isa itong uri ng pulbo na pangontra sa aswang. Isa sa pinakamabisang harang upang hindi makapasok ang mga nilalang. Tama ba, Dumas? Sa tingin ko, apog na nilagyan ng asin. Tanong ni Kuming. Hindi may pagkakaila na meron ka talagang karunungan. Pero hindi harang yan. Patibong yan. Kung asin at abo, ito ay harang. Pero kapag asin at apog, ang ibig sabihin ay patibong. Nilagay ko dyan at kung hindi mo namamalayan, may mga marka ng aswang. Sa oras na mapadaan ng aswang, hindi na siya makakabalik sa lugar kung saan siya nanggaling. Mananatili lang sa loob ng patibong at malaya akong mapapatay kaagad. Ngunit kagaya ng sinabi ko sa inyo, markado din ako ng mga animal na yon. Kaya kabisado nila ang mga ginagawa ko. Nakahuli nga ako ng isang aswang pero hindi naman sila yung hinahanap ko. Aswang na gala, tapos bata pa. Kaya pinakawalan ko. Malay mo lumaki pa. Di may tutugisin ako kapag gumawa ng masama. Wika ni Dumas. Maya-maya pa ay umakyat na ito sa kubo. Nagulat naman si Tatay Lexus. Pagkababa nito, bitbit ang mahaba at sobrang talim na itak. Tila espada at nakakapangilabot tignan. Ito ang gamit ko. Bolo. Pero hindi ko dinadala kung saan maraming tao. Siguradong pagkakamalan ako mananabas. Wika ni Dumas. Sa bagay, ikaw ba naman ang makakita ng tao? Mukhang baliw yung suot tapos may dala pang mahabang patalim. Siguradong mapapatakbo ka talaga ng wala sa oras Wika ni Veray. Nakipagpalit naman si Dumas kay Veray ng sandata. Ayon kay Dumas, mas mabibigyan siya nito ng depensa laban sa ibang nilalang. Dagdag pa nito, kay Veray na ang gamit bilang sandata sa unang araw ng pag-aaral ni Veray ng karunungan. Napapailing si Veray at tila ayaw pang tanggapin ang gamit. Sinabi ng binata na wag na dahil sa itsura pa lang ng bolo ay tila hindi niya na ito kayang hawakan. Sige na, sa'yo na to. Akin na yung itak mo na pambungkal ng lupa. O ito, magaan naman, di ba? Wika ni Dumas. Mabigat po at saka sumasayad sa lupa. Mahirap po itong bitbitin kuya, wag na lang. Tugon ni Veray. Etong itak ko, may napatay na. Ito bang sa'yo meron? Baka hanggang hayop lang to Yung sa akin, lampas 20 aswang na ang napatay niyan. Hindi lang basta bolo. Doon sa hawakan niyan, merong nakabaon na mutya. Ayaw mo bang magkagamit? Nakabaon sa gamit ang mutya ng pulang lupa. Nagbibigay ang tanga ng bagsik at tatag sa labanan. Wika ni Dumas. Sa pagkakataong ito ay hindi nakapagsalita si Veray. Kagad niyang sinuri ang hawakan at may nakabalot nga na goma na tila may nakakapit na kung anong bagay. Hindi na nagsalita pa si Veray. Natitiyak niyang ito ang sinasabi ni Dumas na mutya ng pulang lupa. Kaya napatango na lang ang binata at nagpasalamat. Inabutan ng tela si Veray at sinabi ni Dumas na balutin ang talim at baka magkasugat pa ito. Dagdag pa ni Dumas, katulad ng bisa ng mga binasbasan niyang sandata,
Ganon din kadelikado ang bolo. Maya-maya pa, sinabi ni Dumas na kung saan siya pupunta, sundan lang siya ng mga kasama. Sumang-ayon naman sila Tatay Lexus. Nagsimula nang maglakad si Dumas at nakasunod naman sila sa likod nito. Pero habang nangyayari ito, sinabi ni Dumas na hindi tiyak kung saan sila pupunta. Hindi siya sigurado kung saan namumungad ang mga aswang. Basta palaging maging alisto. At kung may makitang kakaiba, kaagad ipaalam ang impormasyon. Sumingit naman si Kuming at sinabi, doon sa kabilang baryo may nangyayari ding pananalasa. Maliban sa mga hayupan, kamuntikan pang mabiktima ang isang pamilya. Maaaring malapit doon ang kinaroroonan ng mga aswang. Nga pala, ano bang uri ng aswang ang mga ito? Sinabi mo napakadelikado nila, hindi ba? Tanong ni Kuming. Kaskas, isang uri ng gamunan na hindi mo mamamalayan na nariyan na pala sa gilid mo. Kung hindi mo kabisado ang bakas pati na din ang baho, hindi mo mamamalayan na umaaligid na ang aswang. Tugo ni Dumas. At dagdag pa nito, sa gabi mas delikado ang mga kaskas, sapagkat aakalain mong tunog lang ito ng agos ng tubig o hindi kaya naman kuliglig. Ngunit sobrang bilis kumilos. Maliban pa dyan, kayang makasalamuha sa tao nang hindi man lamang napapansin. Kahit gaano pa kalakas ang tanga ng tao, basta hindi niya kabisado ang uri ng aswang na ito, paglalaroan lang ng kaskas. May halin tulad ang mga kaskas sa mga kubot, pero lubhang napakabangis ng kaskas kumpara doon. Kung ganon, paano mo sila natugis noon kung sobrang ilap nila? Tanong ni Kuming. Ayon kay Dumas, matagal niyang minatsyaga ng lugar kung saan lumalaganap ang aswang. Doon mismo sa pinagtataguan ng mga kaskas. Tinago niya lang ang presensya ng sa ganun. Makakagalaw siya ng hindi napapansin ng mga kaskas. Hanggang sa umabot sa punto, napansin niya ang isang bahay sa lugar. Wala man lang tanim ng mga herbal sa paligid. Malinis, pero mukhang sementeryo ang labas. Maraming nagkalat na mga buto ng iba't ibang hayop. Pumuslit doon ng halos isang buwan si Dumas bago pa makumpirma na aswang nga ang nakatira. Nagtanim siya ng lalaking papaya sa bawat kanto ng lupain. Hindi ito mapapansin dahil tinabi niya sa mga damo. Sa oras na itinanim mo ang lalaking papaya sa bawat kanto ng tirahan ng mga aswang, maiirita ang mga ito dahil isang sumpa ang lalaking papaya. Lalo na't sinamahan pa ng pamparusa na orasyon. Isa ito sa pinakamalakas na uri ng pangontra sa bahay upang hindi magtangka ang mga aswang na pumasok at manalasa. Kapag nilagay naman sa bahay ng mga aswang, hindi na ito lalabas at mananatili na lang sa loob. Dahil sa oras na lumabas, mabubunyag ang pagkatao ng aswang. Magwawala ito na parang baliw. Mahahalata sa katawan at kikilos na aswang. Hindi yon kayang pigilan ng nilalang. Nang mapansin ni Dumas na 3 araw nang hindi gumagalaw ang mga taong nakatira, doon niya kinumpronta at binantaan. Pero habang nangyayari ito, dala niya ang karga na ora mismo. Kapag nanlaban ang mga kaskas, mapapatay niya kaagad. Hindi naman sila makakatakas dahil sa nilagay niyang sumpa. Napakahirap kong isipin. Sobrang tagal kong ginawa ang paraan matukoy lang ang aswang. Ang mali ko doon, binigyan ko pa ng pagkakataon para mabuhay. Kaya ito nagsisisi ako. Ngayon, hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi ko napupuksa ang mga kaskas.
Sa tingin ko, hindi sasapat ang 2 araw sa pagtugis sa kanila. At ang kinakatakot ko, kapag tumagal ang pagtugis, maaaring mahanapan nila ng paraan para hindi na uli silang masundan. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan natin silang mapatay. Nang marinig nila ang patungkol sa aswang, kitang-kita ang pag-aalala sa muka. Lalo na si Kuming. Ang buong akala niya ay pipitsuging aswang lang ang tinutugis. Lahi pala ito ng kaskas na naging bansag matagal na panahon na sa Negros. Nananalasa ng mga hayupan at pumapatay ng mga tao. Walang nakasupil sa mga ito ni isang biyasa noon. Maliban na lang sa mga rebelde na bukod sa may mga tangan, may malawak din na kaalaman sa gubat. Kaya naman isa-isa nilang napapatumba ang mga kaskas. Inakala ng karamihan na naubos na ang mga kaskas, ngunit may natira pa sa kanila. Nakapatay na ng aswang si Kuming, ngunit nayanggaw ang napuksa at kasalukuyang hindi paganap ang pagiging aswang. Ngunit ngayon, kahit kargado na ang katawan at mas malakas ang bisa ng ngipin ng kalabaw, meron pa rin siyang pag-aalinlangan. Hindi naman siya nagreklamo sa mga kasama at baka masabihan pa ng duwag. Samantala, ang mag-ama na si Tatay Lexus at Viray, bagaman nakakita na ng aswang, pero ngayon pa lang nila narinig ang uri ng aswang na binanggit ni Dumas. Maya-maya pa, nagmungkahi na si Dumas na puntahan ang nasabing lugar ni Kuming. Pero may dadaanan muna siyang lugar. Hindi naman kalayuan pero masukal, kaya pinag-ingat niya ang mga kasama. Dagdag pa nito, dapat hindi sila abuti ng gabi. Dahil kapag nangyari yun at nalaman ng mga kaskas na tinutugis sila, gagamitin nila ang pagkakataon upang sila ang tugisin. Ayon kay Dumas, mabuti sana kung lahat ay may malalim na karanasan sa pakikipaglaban sa aswang. Ang problema, ako lang yung may karanasan sa atin kaya maaari ako makalaban. Pero kayo, siguradong malalagay kayo sa alanganin. Wika ni Dumas na mas lalong nagpakaba sa tatlo. Ngunit hindi naman nagsalita pa ang mga ito. Nakasunod lamang ang mga kasama kay Dumas. Kalmado lang itong naglalakad at habang binabagtas ang daan, bigla na lang lumihis si Dumas papunta sa sobrang sukal na kakauyan. Lampas tao ang damo at naglalakihan ng mga puno. Tomas, saan pa tayo pupunta? Tanong ni Kuming. Sandali lang tayo. Pupuntahan natin yung nilagay kong patibong. Bibisitahin ko lang. Baka may nahuling aswang Tugon ni Dumas. Nakikita nila sa unahan na may mababang mga puno, bagamang berheng gubat. Ngunit may tagpas sa mga damo na tila ginawang daanan. Alam ni Kuming na si Dumas ang may likha nito. Maya-maya pa, nang malapit na sa maluwag na espasyo, bigla na lang huminto ng lakad si Dumas at nakita sa muka ang pagiging agresibo. Habang nangyayari ito, halos sabay na binunot ng tatlo ang patalim. Tinitigan nila ang direksyon kung saan nakabaling ang tingin ni Dumas. Hanggang sa gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata nang bumungad sa kanila ang isang babae. Nang mga sandaling ito, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin sapagkat nawala ang tensyon at napalitan ng pagkamangha. May magandang babae at malaprinsesa. Nakatsalekong manipis at humuhulma ang hubog ng katawan. Maliban na lang kay Dumas, bigla itong nabalisa at napakamot ng ulo. Hindi gumalaw si Dumas at biglang nagsalita. Balik na tayo.
Walang nahuli yung patibong. Wika ni Dumas. Nakita nila Kuming ang nakabudbod na apog at asin. Nasa gitna nito yung babae, kaya kagad na pumasok sa isipan nila na maaaring aswang ang babae. Ano yung nasa harapan natin? Huli na oh. Aswang yan, hindi ako nagkakamali. Ngayon ko pa nga lang nakita yung babae na yan eh. Wika ni Kuming. Kahit ako, ngayon ko lang nakita yan eh. Saka sobrang ganda naman ng aswang na yan. Wika ni Tatay Lexus. Hindi aswang yan. Nililin lang tayo. Halina kayo. Wika ni Dumas. Bigla na lang naglakad ang babae paabante. Lumabas ito sa patibong na siyang ikinagulat nila Kuming. Mabilis silang napaatras kasabay ng pag-umang sa mga sandata. Ano ba, hayaan nyo na yan. Halina kayo, wag nyo nang pansinin. Wika ni Dumas. Anong hindi? Papalapit sa atin eh. Baka sumunggab yan. Paano na? Tugon ni Kuming. Hanggang sa bigla na lang ngumiti ang babae. Dito halos mahulog ang mga baba ng mga kasama sa pagnganga dahil sa ganda ng muka. Nakakaakit ang tingin nito na tila may dalang gayuma. Lingid sa kaalaman ng mga kasama, ang babaeng nakita nila ay gabay ni Dumas sa luha ng bayawak. Walang iba kung hindi ang diwatang si Salin. Ay nako, sabi ko naman sa inyo. Nililin lang kayo niyan, umalis na tayo dito. Hindi nyo alam ang gubat. Maraming lamang lupa. Malakas magpanggap ang mga yan. Muling wika ni Dumas. Pero hindi nagsasalita sila Kuming. Nanatili lang ang mga ito sa pwesto na tila sinemento at nakatitig lang sa babae. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila, Ginoong Dumas? Kung makapagsalita ka, para akong halimaw. Wika ng babae. Dito nagkatitigan ang mga kasama. Napakunot ang mukha at sumaglit pa ng tingin kay Dumas habang nakatalikod. Ano to, Dumas? Kasama mo siya? Bakit parang kakilala ka niya? Tanong ni Kuming. Ang babae na ang sumagot dito. Ayon sa kanya, matagal na silang magkasama ni Dumas. Hindi nga lang siya tinatanggap ng buo. Hindi naman kagwapuhan, pero ubod ng yabang. Ako na ang nagpapakumbaba. Halos ibigay ko na ang buong kaluluwa, pero ayaw niya pa ring tanggapin. Wika ng babae. Mabilis namang humarap si Dumas. Lumapit sa babae at hinatak niya ito palayo sa mga kasama. Nagtataka naman ang tatlo. Hindi kumikibo at tinitignan lang ang dalawa na nagtatalo. Ano bang naisip mo, dagpakita ka? Nasaan yung tao ka pa? Anong iisipin nila? Ikaw talaga, Salin. Puro abala yung binibigay mo. Puro sakit ng ulo. Binabalik ko na sa'yo yung luha ng bayawak, pero ayaw mo namang tanggapin. Wika ni Dumas. Napapagod na ako kakasunod sa inyo. Hindi kita makausap dahil baka isipin nilang baliw ka. Kaya nagpakita ako bilang anyong tao. Hindi ako makatiis. Gusto kitang makausap. Anong problema? Tanong ni Salin. Hindi mo alam kung ano yung problema. Anong sasabihin ko sa kanila? Nobya kita. Tapos manunugis ka ng aswang. Siguradong magugulat ang mga yan. Ang sakit mo sa ulo, Salin. Ang hirap naman ito. Diyan ka na nga. Ako, Ming. Beray, Mang Lexus. Kaibigan ko to. Akala ko kasi hindi susunod. Nagulat ako, nagpakita, tapos dito pa talaga sa lugar na to. Pasensya na ha.
Ayokong mapahamak to eh. Kaso wala na tayong magagawa, nandito na eh. Siguro tawagin nyo na lang na Binibini. Wika ni Dumas. Nang marinig ito ng mga kasama, halata pa rin sa muka ang matinding pagtataka. Napakamot pa ng ulo si Veray. Maging si Tatay Lexus ay tila diskumpiyado. Samantalang si Kuming naman, nakakunot ang muka. Ano ka mo, meron kang kasama. Tapos ganyan kaganda. Sumuong dito sa gubat para sundan ka. Parang may mali ah. Ano ba talaga? Nakakalito yung pagkatao mo eh. Wika ni Kuming. Pasensya na, mahirap kasi ipaliwanag. Alin na kayo. Kasi ayaw talaga akong lubayan yan, saka manunugis ng aswang yan. Kaya malalaman niya talaga kung nasan ako. Tugon ni Dumas. Sabay lakad pabalik sa daanan. Habang si Sally naman, sumunod kagad at tila sobrang natutuwa pa. Yung tatlo. Bagaman binalot ng misteryo ang isipan, walang nagawa ang mga ito kung hindi ang sumunod. Tay, hindi kaya asawa niya yan tapos nag-away? Sinundan dito si Kuya Dumas? Tanong ni Veray. Sa palagay ko hindi eh. Tignan mo nga ang itsura ni Dumas. Mukha yang hindi naligo ng mahabang panahon kumpara sa babae na sobrang linis at ganda. Anak, wag mong mamasamain Pero imposibleng hindi makabati ng atensyon ang presensya ng babaeng yan. Kapag tinignan mo, akalain mong mayamang tao eh. Tugon ni Tatay Lexus. Mas mabuti siguro bilisan nyo na lang yung paglalakad. Kasi yun ang layo na nila. Tama kayo, hindi talaga maiiwasang magtaka. Matangkad na babae, maganda. Mukhang malaki ang pagkagusto kay Dumas eh. Ay nako, nawawala tuloy yung konsentrasyon ko. Bilisan nyo na nga dyan. Wika ni Kuming. Maya-maya lang ay nakabalik na sila sa daanan. Dito na sumimple ng una si Kuming. Sinabi niya siya ang magtuturo kung saan sila pupunta. Dahil nakakalito ang lugar at alam niya kung saan magiging madali ang daan papunta sa kabilang baryo. Samantalang si Dumas naman ay galit pa rin. Panay tapik sa kamay ng babae kapag sinusubukan nitong hawakan ang kamay niya. Nalilito naman si Veray at Tatay Lexus habang nakasunod. Nababaling ang atensyon ng mag-ama kay Dumas at sa babaeng tinatawag nitong Binibini. Lampas tanghali na nang makarating malapit sa lugar ang grupo. Nagmungkahi naman si Dumas na aalis panandalian upang makahanap ng makakain. Nakita niya sa itsura ni Veray. Medyo namumutla na at halatang gutom. Matapos nun, bigla namang sumingit si Salin. Huwag ka nang mag-abala, Dumas. Mag-intay ka lang dito. Ano ang gusto mo? Luto na o hilaw? Wika ni Salin. Pagkatapos nun ay tumalikod na ito. Naglakad palayo sa lugar at naglaho. Namangha naman ang mga kasama. Teka, saan kukuha ng pagkain yon, Dumas? Tanong ni Kuming. Basta, may pagkain na yun pagbalik. Hayaan nyo na lang. Tugon ni Dumas. Tay, paano niya gagawin yun? May bahay ba siya malapit dito? Tanong ni Veray. Hindi ko alam. Nakakaramdam na nga ako ng takot sa babaeng yun eh. Tugon ni Tatay Lexus. Hindi naman nagsalita pa si Dumas. Umabante na lang ito ng lakad. Umakyat sa puno at tinanaw ang kabahayan malapit sa kalsada. Naghanda na si Veray ng mga tangkay. Inaasahan niyang may dala ng mailuluto ang babae. At kapag nangyari yun,
Nakahanda na siya upang magsiga. Nang mga sandaling ito ay umiiling na lang si Dumas sapagkat alam niya sa sarili na walang alam ang mga kasama patungkol kay Salin. Bagaman naikwento niya ito ng isalaysay ang patungkol sa pagkuha ng gamit, iniwasan ni Dumas na sabihin sa mga kasama na ang babaeng kasama nila ngayon ito na ang diwatang gabay. Baka matakot sina Kuming, lalo na't ito pa lang ang unang pagkakataon na makakita ng lamang lupa at kasama pa nila. Bukod pa dyan, nag-aalala siya na baka hindi matiis na mga kasama na makapagbitaw ng kung anong salita kay Salin. Baka magalit ang diwata, lalo na sa kutis at pananamit ni Salin na mukhang mababa ang dignidad. Maya-maya pa ay dumating na si Salin. Ito naman ang labis na ikinagulat ng mga kasama sapagkat bitbit ni Salin ang kumpol ng prutas at malaking manok na tila luto na. Nagkatitigan si Viray at Tatay Lexus. Halata sa mga ito ang pagkamangha. Ito pagkain. Sige na, kumain na kayo. Makakapagbigay yan ng lakas sa katawan nyo. Wika ni Salin. Maging ang boses nito ay binago niya sa tuwing makikipag-usap sa mga kasama ni Dumas. Teka sandali, anong prutas to? Aba, mukhang masarap Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong prutas At saka hindi manok to Kasi laki ng pabo. Wika ni Kuming. Kakaiba ang mga dala ni Salin dahil hindi ito galing sa lupa, kung hindi nagmula ito sa mga engkanto. Hindi naman nagsalita pa si Dumas. Tahimik lang ito at bumaba ng kahoy. Kumuha ng prutas at sinubo sa bibig. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Dumas sa mga kasama na makakain ang dala ng babae. Nakita niya na tila duda ang mga ito. Halatang naninibago at ayaw kumain. Ano pang inaantay nyo dyan? Kumain na kayo. Mamaya lang alis na tayo. Mamaya gabihin pa tayo sa lugar. Wika ni Dumas. Tumango naman ang mga kasama at nang makatikim ng pagkain, nanlaki ang mga mata nila Viray dahil sa sobrang sarap. Sunod-sunod naman ang pagsubo ni Kuming sa karning luto at umiiling pa habang nakangiti. Adakdag. Ang sarap Parang manok lang pero hindi hamak na mas malasa. Wika ni Kuming. Masarap talaga yan. Pagkain yan ng mga... Naudlot ang pagsasalita ni Salin dahil pinandilatan ito ng mata ni Dumas. Sige, kumain lang kayo. Oo. Masarap talaga yan. Maya-maya, makakaramdam kayo ng gaan sa katawan at sigla. Pakiramdam nyo, nakapagpahinga kayo ng 1 linggo. Wika ni Dumas. Bide-bide, paano mo to nakuha ng ganong kadali? At saka, anong prutas ba to? Ang sarap! Wika ni Kuming. Si Dumas ang sumagot. Ang sinabi nito ay may dalang pagkain ng babae na iwanan lamang kung saan sila nagkita. At yung prutas naman ay galing sa ibang lugar, delikasiya sa Palawan, na nabili ng babae at paboritong prutas. Sa pagkakataong ito, bagaman nakapagpaliwanag ng maayos si Dumas kahit hindi totoo ang sinabi nito, makikita sa mukha ng mga kasama, nagdududa pa rin sila. Matapos kumain, uminom sila ng tubig doon sa batis. Maya-maya pa, sinabi na ni Dumas na puntahan na nila ang baryo. Nag-alala si Dumas ng mga sandaling ito. Sasama si Salin at malalanta dito sa mga tao. Gusto niyang lapitan ang babae upang abisuhan. Ngunit baka mahalata siya na makasama at kung ano pa ang isipin. Kaya naman ganun na lang ang pagpipigil ni Dumas
hanggang sa makarating sila sa kalsada. Dito may nabanggit si Kuming. Bakit hindi gamitin ni Dumas ang gabay upang matunto ng mga aswang? Di ba sabi mo, meron kang diwatang gabay doon sa luwa ng bayawak mo? Tanong ng kasama. Yun na nga ang pinoproblema ko. Engkanto siya, pero nahihirapan din siya sa uri ng aswang nakaharap natin. Parang karaniwang tao ang mga kaskas, Kuming. Maging siya, hirap matukoy. At ang naitutulong lang niya sa akin ay ang karagdagang lakas. Pero kadalasan puro kalokohan. Sinabi ko naman sa inyo, pilyo ang diwata. Ayaw akong lubayan kahit anong taboy ko. Tugon ni Dumas. Nang mga sandaling ito ay bigla namang nagsalita si Salin. Ang sabi niya, kapag mahal ng isang diwata ang tao, hindi niya ito papabayaan. Hanggat maaari sasamahan ito hanggang sa uling buhay. Hindi na sa usaping gabay siya ng gamit mo. Baka talagang umiibig sa'yo yung diwata. Maraming beses nang nangyari yan. Alam mo, Dumas, maging sa kabilang buhay nga, sasama pa rin yun sa'yo eh. Wika ni Salin. Sinakyan naman ng diwata ang pag-iingat ni Dumas. Hindi naman nakapagsalita pa si Dumas. Ayaw nang magbitaw ng salita at baka mapatanong muli ang mga kasama. Maya-maya pa habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang nawala ang babae. Nagulat pa ang mga ito nang mapansin na hindi na nakasunod sa kanila. Tinanong nila si Dumas. Ang sabi nito baka may pinuntahan lang dahil kabisado ng babae ang lugar. Ayun pala nasa kabilang kalsada. Huwag yung pansinin, hayaan nyo lang, maglalakad yan. Mas mabuti nga hindi na natin siya kasabay Sa ganda niyan, baka pagtawanan tayo Ang dungis ng itsura natin. Palusot ni Dumas. Ang bilis naman ata, hindi ko napansin yun Pero Dumas, kanina ko pa gustong sabihin sa'yo to Kaso baka magalit ka Hindi naman sa nakikialam ako pero hindi kayo bagay ng babae. Sobrang ganda niya. Ang pangit mo Nakakabilib ka. Hindi kaya ginayuma mo siya. Oh, wag mo nang itanggi na may relasyon kayo. Nagkukunwari ka pa Wika ni Kuming. Napahinto ng lakad si Dumas. Kumunot ang muka at napakamot ng ulo. Anak nang, akala ko naman kung ano yung sasabihin mo Kinabahan tuloy ako. Hindi ko siya ginayuma at wala kaming relasyon. Teka, bakit ba napunta tayo dyan? Aswang yung sadya natin sa lugar. Hayaan nyo yun. Sana nga hindi na sumunod Tugon ni Dumas. Aba, ay nako. Ngayon lang ako nakakita ng lalaki na umiwas sa magandang babae. Isipin mo, parang ginto yun. Tapos mukhang mamahalin. Wika ni Tatay Lexus. Ano ka ba, Tay? Huwag ka nang makisali sa ganyan, nakakaya po Ang tanda nyo na Wika ni Veray. Samantala, nagtaka si Dumas sapagkat nawala ang pagdududa sa mga mukha ng mga kasama. Tila inisip pa ng mga ito na normal na tao si Salin. Kanina lang ay halatang may agam-agam. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin? Dito napagtanto ni Dumas. Maaaring minamanipula ni Salin ang isip ng mga ito. Hindi nga siya nagkamali sapagkat narinig niya ang bulong ni Salin. Ang sabi nito, huwag nang mag-alala si Dumas dahil mananatiling lihim ang diwata sa mga tao. Alam ni Salin ang iniisip ni Dumas at sa pagkakataong ito, bibigyan niya iyon ng respeto. Maya-maya pa tinuro ni Kuming ang bahay na kamuntikan ng mabiktima ng mga aswang.
Naroon ito sa gitna ng malawak na sakahan pero malapit sa gubat. Kagad namang sinabi ni Dumas na puntahan ng bahay. Kailangan nilang tignan kung merong bumisitang aswang. Yun na nga ang nangyari. Matapos makapagtanong, ilang beses nang bumisita ang aswang, batay sa impormasyon ng nakatira. Kagabi lang ay umaaligid pa ito at pagsapit ng umaga, nawala na ang isa sa mga alaga nilang kambing. Dagdag pa ng taga roon, hindi na sila nalabas ng bahay. Karamihan din sa mga residente ng lugar ay nababahala na. Tuwing gabi, wala ng tao sa labas ng tahanan. May napapansin ba kayong tao na kahina-hinala kapag umaga? Yung bang hindi nyo kilala, tas napapadaan, parang kakaiba yung kilos. Tanong ni Dumas. Oo. May tatlo. Tatlo yung pinaghihinalaan namin. Isang babae tapos 2 lalaki. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na episodes ng ating kwento. Paalam.